Nagustuhan ko lang dito dahil bukod sa heavy duty siya, compared dun sa mga ATS or automatic transfer switch, ay ito ay seamless ang paglipat at napakababa ng consumption nito compared dun sa iba. Hindi ko naman sinasabing pangit yun. Okay naman yun, kaso nga lang hindi yun advisable para sa akin dahil lang kalimiting mga gamit natin dito sa bahay at sa toolshed ay mga computers, mga refrigerator na mga sensitive. Hindi pwede yung mga abrupt na pag shutdown ng unit at pag babalik ng kuryente. So kung sa computer na improperly shutdown, nakakasira yun ng ating mga gadgets or mga appliances. So dapat seamless ang paglilipat kasi yung iba ay may corrupt po yun, may 1 second delay. So hindi pwede. Dito na naman tayo, nagbabalik. Welcome back. Very thankful tayo kay Lord dahil all set up natin sa ating toolshed. God bless everyone. Keep safe. Hi, hello. Magandang umaga po at welcome back uli sa channel natin. Ngayon ang pag-uusapan natin ay itong ating high power heavy duty relay na from JQX at ang coil niya ay para sa 220 volts AC. So yung mga unang video natin ito, ang tinake up natin ay itong parehas lang ng relay na to, heavy duty din to. However, ito ay ang coil niya is for DC 12 volts. Diyan kung makikita nyo, pang 12 volts ito. Ito ay applicable at recommended para sa mga solar setup. However, parehas lang naman po ang ano nito, ang function. Parehas silang heavy duty relay with 80 amps na current. Mataas ito dahil 80 amps compared dun sa mga natin, ng mga breaker na hanggang 60 to 63 amps lang siya. Ngunit ang pagkakaiba lang nitong dalawang ito ay ang coil niya. Ito ang magpapagana ng coil nito is 220 volts AC. Diyan yan sa coil na yan. Buksan natin muna para makita nyo lang ang pagkakaiba nitong AC sa DC. So ito yung AC natin. Ang build niya is the same pero yung coil niya dito ay pang AC ito. Dito, ang ilalagay natin dito sa connection ay 220 volts AC para mapagana natin yung coil niya. While dito sa isa, dito ay 12 volts ito at applicable ito sa mga solar setup or pwede rin ito, actually pwede rin to sa sa AC gamitin. Kaso nga lang ang coil nito ay pang DC. So dito ang ilalagay natin diyan ay DC 12 volts. Pwede yung battery, kahit anong battery ay gagana yan. So dito nakalagay ay DC 12 volts. Kita ba dyan? Yan, DC 12 volts. So ito yung pagkakaiba. May nagtatanong kasi sa atin regarding dito sa step by step guide kung paano ito i-wiring. So sa ngayon, itong AC ang iti-take up natin kasi may gagawin tayong innovation sa baba dito sa baba ng bahay. Ilalagay natin tong heavy duty relay na to sa baba at i-connect natin to. Natin siya, i-combine natin siya sa electronic timer switch. Ito, para mako-customize natin kung anong oras lang siya ma-activate or pwede rin natin siyang i-manual. May video na ako nito kung paano ito sineset up, yung detailed na nito, video. Ilalagay ko sa end screen itong ating video at winiringan ko na siya. Sort of reminder, kung gagamit kayo nito, mas maigi na i-connect nyo na po yung mga wiring niya para mas maigi yung pag-connect nyo, makikita nyo. Kasi dito, baka mali yung masuksukan nyo, mahirap na kasi medyo maliit lang po yung niya, yung butas. So dapat kitang-kita nyo talaga na sigurado kayo na maiipit nyo siya. Otherwise, kung nakakabit na to sa power wall nyo, mahihirapan na kayo kung isusuksok nyo lang basta-basta. So sort of caution, reminder, mas maganda na ikabit nyo na muna yung wiring. Ito lang ay lang naman to, simple lang naman. Dito yung input nya. Ito, nilagyan ko lang ng kinonek ko lang yung plug. Oh, yan. Ginanyan ko lang yung connection nya. Ito yung i-connect nyo sa 220 volts nyo sa DU at dito yung output nya. So ito yun. So dito sa output nya nilagyan ko din ng terminal lugs yan para ito yung i-connect natin dito sa ating high power relay dyan sa gilid. So kahit magkabaliktad po yan ay walang problema. So pag na-connect natin to, dito gagana na yung relay natin. Magbababa yan at itataas. Meron tong normally closed and normally open. So ganun po yan. Pang AC ito kaya gagamitan natin siya ng electronic timer switch na sa AC din yung ating input. While dito, ang pagkakaiba, dito sa ating isa ay 12 volts ito. Ang ilalagay natin dyan ay DC 12 volts. So malinaw po yan ha. Ito ay pang DC 12 volts. So kung gusto nyo, piliin nyo kung ano yung nararapat sa inyo. Parehas lang sila 80 amps. However, yung coil niya ay pang 12 volts at ang coil naman ito ay pang 220 volts. Yan. Okay? So ngayon, dahil ito yung iti-take up natin, ito yung pag-uusapan natin.
Lalagyan ko siya ng electronic timer switch. Bakit? Kasi dito sa setup ko, may solar ako nakalagay dito sa roof deck natin sa toolshed. At pakita ko lang sa inyong saglit. Wait. So yan, dito makikita nyo. Yan. Yung dalawang yan ay parehas po yan DC 12 volts. So nag-change yan simultaneously at seamlessly po ang paglipat niyan. Pag nalobat yung isang battery natin ay lilipat yan dun sa isang battery. At pag nalobat naman yung pinaka-last na battery natin ay maglilipat na yan sa DU, which is the distribution utility na AC na. So ganun po ang setup ko dito. Yan. Kaso nga lang, minsan kasi pag hindi maganda yung panahon natin at may mga kalamidad tayo, maulan, so expected na natin na yung mga charging natin sa ating battery ay mahina. Meron akong ginagawang innovation na chini-change power ko. Yung ibaba ng bahay ay dinidetach ko na sa solar para makasurvive yung mga battery natin, makasave ng power para sa gabi. Para pagdating ng gabi ay meron pa din tayong power kung sakaling wala pa rin tayong supply sa ating DU. So ang gagawin ko po, itong ating high power relay dito ay i-install natin sa baba. Para ang mangyayari, meron lang siyang time na gagamit siya ng solar. Halimbawa, isi-set ko to from 9 AM hanggang alas 5 ng hapon. So pag 5 PM ay magdi-detach na to at i-activate nito ang relay natin yan para mag-off. At pag nag-off yan ay lilipat yan sa DU. So lilipat na siya sa distribution utility natin. So hindi na siya gagamit ng solar. So dito, pakita ko lang, dito yung load natin. Diyan natin ilalagay yung papunta doon sa panel box natin sa bahay nyo. At dito naman, ang priority nito, pag inactivate natin yung coil niya dito, ay ito bababa ito. At yung nakakonect dito sa left and right ay siya yung gagana. So for example, ito yung battery nyo or inverter ng solar nyo or maybe generator, pwede rin. So yung left and right line niya ay ilalagay natin dyan sa right. At ito naman isa ay dito. Pero inverter po ang pinag-uusapan natin, inverter. Yung inverter natin ay pinapagana ng ating battery. So dito yung inverter nito, yung neutral ay dito. So pag na-activate itong ating coil ay bababa ito at ang gagana ay yung inverter natin, solar. Now, if ever na nalobat na yung solar natin, madidetach yun dito sa ating coil. So pag nag-off na yon, nalobat na, babalik yan seamlessly po ang paglipat nito, walang kurap, kaya hindi nyo malalaman na nag-change power na pala. So pag lipat nyan dyan, ito naman yung connection nya at dito naman yung nakakonect yung DU natin or yung other backup power natin kung anong gusto nyong ilagay dyan. So kaya sa akin, dalawa ang battery ko dito, dalawang inverter, kaya dito sila nakakabit, naglilipat-lipat lang sila. So ngayon, ang purpose ko, kaya lalagyan ko ng timer para ma-modify ko yung paglilipat nya. Pwede ko siyang i-manually on, manually off, pwede. At pwede ko rin siyang lagyan ng timer. So ang plano ko dito ay papaganahin ko lang yung solar sa baba ng bahay around 9 AM to 5 PM na kung saan ay nasa high peak yung harvest natin sa solar. At pag alas 5 ng hapon, magdi-detach na yan at lilipat na yan sa DU sa baba. Pero dito sa ating toolshed, continuous pa rin yung solar natin. Para lang mabigyan ng time na meron pa rin tayong backup power if in case na sa gabi ay mawalan tayo ng DU supply, meron pa rin tayong backup power. So ito yung gagawin ko. Kaya kung gusto nyo matuto kung paano to i-wiring, bear with me in this video dahil ipapakita ko sa inyo yung step by step na pag-wiring nito. Okay? Sige. Okay, so para ma-illustrate ko lang po sa inyo, ay dito pa lang sa table ay papakita ko na sa inyo kung paano to gumagana. Para pagdating natin doon sa power wall sa baba, ay dire-diretso na tayo sa pag-setup. So ngayon, maging maingat po kayo at 220 volts ito. So dapat double check nyo yung palagi dito kasi dapat hindi yan loose. Dapat maigpit po ang paka-connect nyo dyan. So dito yung input, dito yung output. Ngayon, ipa-plug natin to dito sa ating 220 volts na supply, pero ikakabit muna natin tong ating connector. So dito natin yan ilalagay sa connection dito sa sa gilid. So i-connect muna natin. Yan, ilagyan ko na ng terminal lugs. Papakita ko lang po doon sa nagtatanong kung paano to wina-wiring para matulungan natin. So madali lang to. So please bear with me in this video para makuha nyo yung sequence ng connection nito. By the way, mga kaibigan, hindi po tayo nag-i-endorse nito ha. Ito ay ginagawa natin para for the information lang doon sa iba para malaman nila kung paano to kino-connect wina-wiring. Pero hindi po tayo nag-i-endorse ng item na to.
Nagustuhan ko lang dito dahil bukod sa heavy duty siya, compared dun sa mga ATS or automatic transfer switch, ay ito ay seamless ang paglipat at napakababa ng consumption nito compared dun sa iba. Hindi ko naman sinasabing pangit yun. Okay naman yun, kaso nga lang hindi yun advisable para sa akin dahil lang kalimiting mga gamit natin dito sa bahay at sa toolshed ay mga computers, mga refrigerator na mga sensitive. Hindi pwede yung mga abrupt na pag shutdown ng unit at pag babalik ng kuryente. So kung sa computer na improperly shutdown, nakakasira yun ng ating mga gadgets or mga appliances. So dapat seamless ang paglilipat kasi yung iba ay may corrupt po yun, may 1 second delay. So hindi pwede. So ngayon, ito po yung natin. I-connect na natin siya ha. Ito yung output at kinonect natin dito sa side ng coil. So malinaw yan. So ngayon, ito ay ipa-plug na natin sa ating DU. So yan. So okay, kita ba dyan? Taas natin. So pag inon ko to, ay magkapasok yung power dito at lalabas dito na nakakabit dito. So ito, dapat ito ay mag-activate yan. So i-on po natin. Pero dito, meron tayong timer switch na siya yung magpapagana dito. So i-on lang muna natin at dito na tayo magmamanually on and off para makita nyo lang. So on. Ayun, nag-on na siya. Okay. Sige, i-ano natin ha. So kung makikita nyo dito, na-activate na siya. Ngayon, i-off natin siya. On, then off. Then tingnan nyo dito. Yan. So, umakyat yung relay natin at lumipat siya dito. So, ito na yung gumagana. Now, i-on natin ulit at bababa yung relay. Okay, on. Yan. Bumaba naman siya sa connection. So, yung mga nakakonect nyo dito, kung ano man ang gusto nyong gumana, solar, generator, solar power, inverter, ay siya yung i-connect nyo dito na magbibigay ng supply dito sa taas. Itong taas na to, ay yan yung load nya, load side. So, dyan yung mga appliances natin nakakonect or kung gusto nyong itapping sa panel box nyo, papunta sa general switch nyo, ay pwede po yan. So, maganda ito at heavy duty ito. So, ngayon, halimbawa, for example, na blackout yung natin, DU, nawalan tayo ng supply, so mag-off yan. Ito nga pala, may seconds ito, naglalak yan sa relay para hindi mabago yung setup. So, i-off natin, halimbawa nag-blackout, yan, umakyat siya. So, seamlessly, wala pong corrupt yung mga computers or anong gadget natin na ginagamit. Continuous po yan dahil nandito na naman yung supply natin sa baba, which is the generator or maybe this our solar setup inverter. So, mas maganda kung applicable kasi ito sa mga solar setup or inverter. Kasi kung lalagay mo dyan ay generator, hindi naman pwedeng palaging naka-on ang generator mo. So, diba? So, pero kung halimbawa sa ngayon ay generator yung gumagana natin, let's imagine, paganahin natin yung imagination natin. Generator yung nakakonect dito. Pag bumalik yung power natin sa DU, halimbawa bumalik na yung power, lilipat yan sa DU. Ang problema nga lang, hindi nyo malalaman dahil walang corrupt yan. So, patuloy pa rin takbo ng generator nyo, hindi nyo alam na ang gumagana na pala ay yung distribution utility na. So, yun ang pagkakaiba. Kaya dito, mas maganda kung solar yung gamitin natin. Para ang solar kasi kahit continuous lang yun na nakapower, hindi naman tayo gumagastos ng gasolina dyan. Dahil pinapagana siya ng lang natin, solar panel. Ito po yung sequence. Pinakita ko lang sa inyo kung paano siya gumagana. Okay, ulitin lang natin para makita nyo. So, yan. Off, then on. Off, off, on. Okay po. So ngayon, dito, i-off natin. So dito, pili kayo mag-set ng time. At kung paano yung gagawin, ay panoorin nyo na lang po yung video ko dito para hindi po masyadong humaba ang video natin. Dahil may ginawa na po ako nitong video kung paano ito sineset up. Yung detailed na video na, yung time, date, and lahat-lahat na. So, ilalagay ko na lang po sa screen. So, ito po yung gagawin nating innovation dito at sana makatulong dun sa nagtatanong kung paano ito sineset up. So, ang gagawin natin ngayon, iwawiring na muna natin to dito. Lalagyan natin ng mga supply dyan, wire, para pagdating natin sa baba ay i-install na lang natin siya. So ganun po yan. So bago ko makalimutan, i-off na muna natin at baka ma-aksidente pa tayo. Okay, maging maingat po kayo at 220 volts yung dadaan dyan. Buti dito at kung dito sa 12 volts, so sige, pakita ko po sa inyo yung 12 volts naman kung paano naman to gumagana para isahan na lang po ang video natin at hindi na tayo paulit-ulit. So, kung may magtanong naman in the future kung paano ito winawiring, ay isisend na lang natin yung video. So, set aside po muna natin to iwan natin tong So, for example, ang gagamitin natin ngayon, ito namang DU. So, ito yung ay 12 volts DC. So, ito naman, dito parehas lang po. 220 volts pa rin po ang ilalagay natin dito. Dito yung solar inverter natin at dito yung DU natin. Or pwede nyo rin pong pagbaliktarin yan kung ano yung gusto nyo.
So dito ang gagamitin naman natin ay coil. So ang presumption natin dapat dito battery. So let's imagine na yung bench power supply natin dito ay yung battery natin. So meron ko ako ditong test probe, nilagyan ko lang ito, nilagay ko dyan sa positive side and negative side ng bench power supply natin para for testing purposes. Huwag niyong pagdidikitin yan, masisira ang power supply nyo. Kaya nilagyan ko siya ng takip para hindi maaksidente. So dito ay regardless ng polarity, walang problema po sa polarity dito sa 12 volts nito. Pwede nyo itong pagbaliktadin ganyan at pwede rin ganito. So ganito na lang yung orientation. So dito meron tayo dyan connection at pag kinonek ko tong negative dito ay dapat ay bumaba din ito. Mag-change din siya sa baba. So let's see. Oops. Medyo loose kasi. Kaya ganun yun ang mangyayari. Kapag loose connection, magaganon-ganon lang siya. So, pangit, makakasira din. Although, seamless yun, pero kahit na pangit. So, loose kasi yung yung tornilyo natin, kaya ganun yung nangyari. So, for example, ganito, dito tayo sa baba mag-connect. Ayan. Okay po. Yan. At kung makikita nyo, dito, i-akit ko to yung amps, para makita nyo kung may consumption ba to. Halimbawa, kita na ba yung power supply natin? So, yan, yung amps natin. Okay. I-connect ulit. Yan lang po ang consumption niya, 0.193 amps. Napakababa po yan. So habang gumagana yung solar natin, nagagastos din siya ng napakakunting kuryente lang. Ito kasing gamit kong power supply ay amps lang. Maganda sana yung isa dahil may wattage na yung nakalagay. Kaso ito yung nailagay ko dito. So yan, pag na-on natin yan, may activate yan at dito yung magiging supply niya. Oops, yan. Dyan. Now pag nalobat na yung battery natin, siyempre mag-off na yun, mag-off sa connection at lilipat naman yan dito sa DIO natin, or dito kayo maglagay ng solar, dito yung DIO nyo, nasa sa inyo na po yan. So may power supply ito, dito din natin ilalagay yung DIO natin at isasaksak natin yan sa kuryente at ang output niya ay 12 volts DC. So pwede rin itong gamitin dito sa ating pang DC. Yan, dyan natin siya i-connect. So, yan. Now, dito naman, AC ito. AC ang i-connect natin dyan. So, kung gagamitin nyo ito sa solar, pwede rin. Pero, i-connect nyo ito sa inverter ng solar. Okay, alam ko kasi tatanong nyo to, kaya unahan ko na kayo. Dito kasi, halimbawa, dun sa explanation ko kanina, ay nalobat na yung battery natin. So, mag-change na siya. Pero, dapat yung inverter natin ay hindi nag-off yan. Kaya yung inverter nyo ay dapat palaging naka-on yan. Tulad dun sa isa natin, yung Samdon, dapat talaga palaging naka-on yan at may built-in solar charge controller yan. Pag in-off natin yan, hindi na magcha-charge yung battery natin na galing sa panel. So wala namang problema palaging naka-on yan dahil designed talaga yan sa pangmatagalan na gamit. So naka-on lang yan. Now kung gusto nyong makatipid sa gasto sa battery nyo, i-off nyo yung inverter nyo kapag nalobat na yung battery. Kasi kung nalobat na yung battery natin, hindi naman na gumagana yung inverter natin, di ba? So, pwede nyo na yan i-off. Then, kinabukasan, i-on nyo na lang kapag umaga na. Kasi magcha-charge yung battery natin at syempre, galing sa solar panel. So, dapat naka-activate yung natin, inverter, para if ever na gumana ulit yung ating relay, ay mayroong supply. Magkakaroon siya ng supply. Kaya dito, ang ginawa ko dyan, dalawa yung nilagay kong high power relay dyan. Kung makikita nyo, dalawa yan. Parehas po yan, 12 volts. So dito sa gitna, meron po tayong LBD module. So yan, dalawang yan. Ayan po ang nagiging cut off or LBD ng ating mga setup dito. So kapag inaabot na yung design na nilagay natin na low voltage disconnect, ay titigil po yung connection at maglilipat na siya sa isang battery. So kung nalilito kayo, ay meron po akong mga video nito kung saan ay in-explain ko kung paano siya gumagana. So sana ay nakuha nyo. So kung may katanungan kayo, maaaring mag-message na lang po para ma-guide natin. So sa ngayon, ay sana nakuha nyo yung explanation ko. Iko-connect na po natin yung ating high power relay dito sa baba para makita nyo yung connection nya. Okay, nandito na tayo sa baba. So pagpasensyahan nyo na at ganito yung medyo madumi at bina tayo dito, hindi pa natin naayos. So ito, makikita nyo dyan, yan yung galing sa service entrance natin sa poste. At pumasok yan dyan, dito yung output niya. Sa ngayon tinanggal ko. Ito namang kulay red na THH na wire, ayan yung connection galing sa taas. Solar yan, galing sa inverter natin. Pumasok dyan at lumabas dito. Then pumasok ulit dyan sa another breaker. Then pumasok dito sa dito sa mga ammeter natin. Meron din siyang SPD. Meron siyang mga surge protective device.
bago pumasok dito sa ating panel box. Pero ito, optional lang po ito, pwede nyong hindi gayahin to kasi ito yung mga setup natin noon nung wala pa tayong panel box, so hindi ko na tinanggal. Pero optional lang yan, pwede kayong magrekta na dito, halimbawa dyan, pwede na kayong magrekta dito na sa panel box dahil parehas lang naman yan. So ngayon dito papakita ko lang ito, papakita ko lang dito, yan. So kung magkukunik kayo dito, sort of advice lang, suggestion lang to pero mas maganda kung magagaya nyo. Dapat ganyan yung dulo ng connection nyo para even yung pag ano nyo, pag nilagay nyo dito, pag hinigpitan nyo, yan, pag hinigpitan nyo, yan, ganyan, even siya. Kasi, importante po dapat dito mahigpit yung pag-connect natin dahil 220 volts ito. So, ganyan. Pwede nyo ring circle kung gusto nyo, yung pabilog. O, sa akin, ganyan ang gusto kong connection. Suggestion lang para maganda yung kapit niya at higpitan yung maigi. Hindi pwedeng loose yan. Kasi pag may loose, may possibility yan na mag-malfunction. So, dapat yung mga connection nyo dyan ay mahigpit. Kaya ganun yung ginawa ko. Nilagyan ko siya ng parang naka-letter U. Para maganda yung kapit niya. Compared dun sa isusuksok nyo lang na isa, or kung pabilog naman, pwede rin. Nasa sa inyo na po yan. Basta dapat even yung higpit nyo at maganda yung connection. So, i-wiring na natin. Okay, na-connect na natin. So dito, ang nakalagay natin dyan ay yung DU natin. Yan. Ito ay yung galing sa service entrance, pumasok dito at dito siya nakapasok. So ito yung natin, magiging backup natin. At itong kulay red na THHN ay siya yung natin, solar. Galing yan sa inverter natin at nakarekta na to doon sa taas. So pag na-activate natin tong electronic timer natin, ma-activate yan, ang gagana ay yung solar, itong kulay red na nakakonect dito. Then pag in-off natin to, ang gagana ay itong DU natin. So sa ngayon, naka-DU tayo, naka-off. So try natin i-on, makikita nyo dito, mag-activate yan. Pag in-on natin to, lilipat yan sa baba. Lilipat yan dito. At magko-connect yan sa solar natin. Sige, try natin dito. I-unlock muna natin. So yan, on. Yun. Nag-activate siya at nag-connect siya dito sa kulay red na THHN na nakakonect sa solar natin sa taas. So ngayon, itong consumption dito, ito yung consumption ng bahay pero nakakonect yan sa solar natin sa taas. Now dito naman, i-off natin. Yan, off. Yun. Umakyat naman siya sa taas, lumipat siya dito, nakakonect yan doon sa DU natin, distribution utility. So ganun yung setup kung manually. So dito, meron tayong ilalagay dito na ilalagay lang natin yan sa automatic para kung anong gusto nating ilagay na time niya, tsaka siya mag-activate. So yung sinabi ko kanina, from 9 AM to 5 PM, automatic ay maglilipat-lipat yan. Para yung natin, solar panel yung solar setup natin sa taas ay hindi siya mauubusan, may reserve tayo. So ganun po yung setup. So ito ay optional lang to. Nilagay ko lang to kasi yung mga una kong setup dito. So yan, nakakonect yan dito sa panel box natin, sa distribution utility na yan ng ating dito sa bahay. Yeah. Okay, so sana nakuha nyo. At kung may katanungan kayo ay iwan na lang kayo ng question dyan sa comment section. Okay, so ganun lang po ang setup. Sana ay nasundan nyo at sana ay makatulong sa atin kahit papano. Makakuha kayo ng tips kung paano yung ginagawa kong automation dito sa ating solar. So hanggang dito na lang po ang video natin at maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagtatangkilik ng ating channel. Subscribe lang po kayo dyan for other future videos in the future. So thank you very much po. God bless. Keep safe everyone. Bye.